Maligayang pagdating sa channel na ang Biblia para sa lahat. Ako ang lumikha at namamahala sa channel na ito. Dito, makikita mo ang mga kawili-wiling nilalaman tungkol sa mga kwento sa Biblia. Mag-subscribe sa channel at i-click ang notification bell upang hindi makaligtaan ang anumang video. Si Isaac ay 40 taong gulang nang mapangasawa niya si Rebecca na anak ni Bethuel na Arameo na taga Padan-Aram. Si Rebecca ay kapatid ni Laban na Arameo rin. Dahil baog si Rebecca, nanalangin si Isaac sa Panginoon na magkaanak ito. Tinugon ng Panginoon ang dalangin niya, kaya nagbuntis si Rebecca. Naramdaman niya na nagtutulakan ng kambal na sanggol sa loob ng kanyang tiyan. Sinabi ni Rebecca, kung ganyan lang ang mangyayari sa kanila pagdating ng panahon, mabuti pang mamatay na lang ako. Kaya nagtanong siya sa Panginoon tungkol dito. Sinabi sa kanya ng Panginoon, manggagaling sa 2 sanggol na nasa tiyan mo ang 2 bansa, 2 grupo ng mga tao na maglalaban-laban. Ang isa'y magiging makapangyarihan kaysa sa isa. Ang nakatatanda ay maglilingkod sa nakababata niyang kapatid. Nang nanganak si Rebecca, kambal ang anak niya. Ang unang lumabas ay mapula-pula at balbon, kaya pinangalanan niya siyang Esau. Nang lumabas ang ikalawa, ang kamay niya ay nakahawak sa sakong ng kanyang kapatid, kaya pinangalanan nila siyang Jacob. Si Isaac ay 60 taong gulang nang manganak si Rebecca ng kambal. Nang lumaki na ang 2 sanggol, naging maliksing mangangaso si Esau at palagi lang siya sa bukid, habang si Jacob naman ay tahimik na tao at palaging nasa loob ng mga tolda. Mas nagustuhan ni Isaac si Esau dahil mahilig siyang kumain ng mga ipinangaso ni Esau. Pero si Jacob naman ay mas nagustuhan ni Rebecca. Isang araw, habang nagluluto si Jacob ng sabaw, dumating si Esau galing sa pangangaso na gutom. Sinabi niya kay Jacob, pakiusap, bigyan mo nga ako ng niluluto mong mapula-pulang sabaw dahil gutom na ako. Pero sumagot si Jacob, bibigyan kita nito kung ibibigay mo sa akin ang karapatan mo bilang panganay. Sinabi ni Esau, sige, ano bang gagawin ko sa karapatan na iyan kung mamamatay rin lang ako sa gutom? Sumagot si Jacob, kung ganoon, sumumpa ka muna sa akin. Kaya sumumpa si Esau na mapupunta kay Jacob ang karapatan niya bilang panganay. Binigyan agad siya ni Jacob ng tinapay at sabaw. Pagkatapos siyang kumain at uminom, umalis siya agad. Dahil sa ginawang iyon ni Esau, binaliwala niya ang karapatan niya bilang panganay. Dumating ang tagutom sa lugar na tinitirhan ni Isaac. Bukod pa ito sa tagutom na nangyari noong panahon ni Abraham. Kaya pumunta si Isaac kay Abimelech na hari ng mga Filisteo sa Gerar. Nagpakita sa kanya ang Panginoon at sinabi, huwag kang pupunta sa Ehipto. Manatili ka sa lugar na ituturo ko sa iyo. Dito ka lang muna manirahan dahil sasamahan kita at pagpapalain. Ibibigay ko sa iyo at sa mga lahi mo ang lahat ng lupaing ito. Tutuparin ko ang ipinangako ko sa iyong amang si Abraham. Pararamihin ko ang mga lahi mo na kasindami ng mga bituin sa langit at ibibigay ko sa kanila ang lahat ng lupaing ito at sa pamamagitan nila pagpapalain ko ang lahat ng tao sa mundo. Gagawin ko ito dahil sumunod si Abraham sa akin. Tinupad niya ang lahat ng aking kautusan at katuruan. Kaya doon nanirahan si Isaac sa Gerar. Kapag may nagtatanong kay Isaac na taga-Gerar tungkol sa kanyang asawa, sinasabi niyang kapatid niya si Rebecca. Maganda si Rebecca, kaya natatakot siyang sabihing asawa niya ito dahil baka siya ipatayin nila para makuha si Rebecca. Matagal-tagal nang pananatili ni na Isaac doon sa Gerar at isang araw, nagkataon na dumungaw sa bintana si Abimelech na hari ng mga Filisteo at nakita niyang naglalambingan sina Isaac at Rebecca. Kaya ipinatawag niya si Isaac at sinabi, asawa mo pala siya, bakit sinabi mo na kapatid mo siya? Sumagot si Isaac, natatakot po kasi ako na baka patayin ninyo ako dahil sa kanya. Sinabi ni Abimelech, hindi mabuti ang ginawa mo sa amin. Kung nangyaring ang isa sa tauhan ko'y sumiping sa kanya, ikaw ang magiging dahilan ng pagkakasala namin. Binalaan agad ni Abimelech ang lahat ng tao. Sinabi niya, ang sinumang gagawa ng masama sa lalaking ito o sa asawa niya ay papatayin. Nang taon ding iyon, nagtanim si Isaac sa lugar na iyon at masaganang masagana ang kanyang ani dahil pinagpala siya ng Panginoon. Nagpatuloy ang pag-unlad niya hanggang sa yumaman siya ng husto. Nainggit sa kanya ang mga Filisteo dahil marami na ang kanyang tupa, kambing, baka at alipin. Sa inggit nila kay Isaac,
Tinabunan nila ng lupa ang mga balon na hinukay noon ng mga alipin ng ama niyang si Abraham. Ngayon, sinabi ni Abimelech kay Isaac, "Umalis ka na rito dahil mas makapangyarihan ka na kaysa sa amin." Kaya umalis si Isaac at nagpatayo ng tolda niya sa lambak ng Gerar at doon na nanirahan. Ipinahukay niyang muli ang mga balon ng ama niyang si Abraham dahil tinabunan ito ng mga Filisteo nang mamatay si Abraham. Pinangalanan ni Isaac ang mga balon ng dating pangalan na ibinigay noon ni Abraham. Doon sa lambak, naghukay ng bagong balon ang mga alipin ni Isaac at nakatagpo sila ng bukal. Pero nakipagtalo ang mga pastol na taga-Gerar at mga pastol ni Isaac na kanila raw ang balon na iyon. Kaya pinangalanan ni Isaac ang balon na Esek dahil nakipagtalo ang mga taga-Gerar sa kanya. Muling naghukay ang mga alipin ni Isaac ng isa pang balon. Pero pinag-awayan din nila ito ng mga taga-Gerar, kaya pinangalanan ni Isaac ang balon na Sitna. Umalis sina Isaac doon at muling naghukay ng panibagong balon. Hindi na nila ito pinag-awayan, kaya pinangalanan ito ni Isaac na Rehoboth, sapagkat sinabi niya, "Ngayon binigyan tayo ng Panginoon ng malawak na lugar para lalo pa tayong dumami sa lugar na ito." Hindi nagtagal, umalis si Isaac sa lugar na iyon at pumunta sa Beersheba. Nang gabing dumating siya, nagpakita sa kanya ang Panginoon at sinabi, "Ako ang Diyos ng iyong ama na si Abraham. Huwag kang matakot dahil kasama mo ako. Pagpapalain kita at bibigyan ng maraming lahi dahil kay Abraham na aking lingkod." Kaya gumawa ng altar si Isaac at sumamba sa Panginoon. Nagpatayo siya ng tolda sa lugar na iyon at nagpahukay ng balon sa kanyang mga alipin. Pumunta si Abimelech kay Isaac mula sa Gerar, kasama si Ahuzat na tagapayo niya at si Pikol na pinuno ng kanyang mga sundalo. Nagtanong si Isaac sa kanila, "Bakit kayo pumunta rito? Hindi ba't galit kayo sa akin kaya pinaalis niyo ako sa lugar ninyo?" Sumagot sila, "Napatunayan namin na ang Panginoon ay kasama mo, kaya naisip namin na dapat tayong gumawa ng kasunduan na may panata. Ipangako mo sa amin na hindi mo kami gagawan ng masama dahil hindi ka rin namin ginawan ng masama nang naroon ka pa sa amin. Inaruga ka namin ng mabuti at pinaalis ka namin ng matiwasay. Ngayon naway pagpalain ka pa ng Panginoon." Kaya nagpahanda si Isaac para sa kanila at nagsikain sila at naginuman. Kinabukasan, maaga silang nanumpa sa isa't isa. Pagkatapos, naghiwalay sila ng matiwasay. Sa araw ding iyon, dumating ang mga alipin ni Isaac at ibinalita sa kanya na may tubig ang balong hinukay nila. Pinangalanan ni Isaac ang balon na iyon na Sheba. Kaya hanggang ngayon, ang lugar na iyon ay tinatawag na Beersheba. Noong 40 taong gulang na si Esau, napangasawa niya si Judith na anak ni Beri na Heteo. Naging asawa rin niya si Basimat na anak ni Elon na Heteo rin. Ang dalawang babaeng ito ay nagbibigay ng kalungkutan kina Isaac at Rebecca.